Hey guys, kanina pumunta ako sa wholesaler dito sa amin. Doon ako dati namimili kapag mabilisan lang. Ayan, for delivery. And update pala dito sa ating face pang 3 days na medyo ano pa siya, namumula, buti hindi na malat. First session pa lang yan. Ang ating next session ay after 2 weeks. So, yung mga pinamili ko ay, eto oh. So, dinampot ko lang to. Meron palang ganito. Milky Polvoron XL. Ano lang siya para meron kaming kutkutin dito ng ng anak ko. XL. Actually, hindi ko alam kung magkano yung presyo. Basta lahat, eto, 289 pesos. 289. Wala na kasing resibo yun eh. And, ayun, nagbayad lang ako. 289 pesos lahat tong pinamili ko. XL Polvoron. So, hindi ko alam kung magkano to sa isang balot at kung magkano to binibenta. Magkano ba ito sa inyo? Meron na ba kayong tindang ganito? Yung piso kasi nito, parang kalahati na lang dyan, di ba? Magkano kaya ito? Next naman, itong Happy. Ano lang to, kutkutin. Tapos, dalawang pancit canton. Pagka mabilis ang luto lang. Yung anak ko ayaw nito. Ayaw niya nagpapansit canton kami palagi. Tapos, yung aking Bear Brand Swap. Ano to? Nahaluan ko ng coffee. Bihira na lang kasi ako mag-Tokyo coffee. Yun yung pang diet ko, diba? So, pag nagba-black coffee ako, inahaluan ko ng ganito. Bumili rin ako na itong langka. Alam ko pang 2 piso na to, diba? Hindi ko alam kung magkano ang puhunan nito. Kasi hindi to pwede sa piso. Yan. Sarap kasi nito. Langka. Tapos, hindi pa. Magkano ba yung sabi niya? 67 yata. 68. Or 78. Ayan. So, yun lang. Alam niyo, minsan pag namimili ako ng stocks dito sa bahay, ang naisip ko na lang na yung pinapamili ko, hindi na tulad ng dati na isang cart, puno yung isang cart. And pang tindahan yung focus ko. Kumbaga kung ano yung wala na dun sa tindahan ko, yun yung binibili ko. Ngayon, alam nyo yung isip ko, isip ng pangnanay, kung ano yung kailangan sa bahay, hindi na kung ano yung kailangan sa tindahan. And as of this moment, hindi talaga ako nang hinayang na binenta ko yung tindahan, na wala na akong tindahan. After ko ng extra work ko, mag-online class ako ay nandito na ako sa bahay. Hindi katulad dati na alam nyo habang may tindahan pa ako, nag-work na ako sa morning. And sa hapon hanggang 12 midnight, nagtitinda pa ako. So sobrang pagod talaga yung katawan ko. At the same time, stress ako sa annulment case ko. So ngayon, medyo relax ako. And kahit may delay, at first, parang inisip ko bakit nade-delay, bakit nangyayari to, bakit ang smooth ng mula January ng pag-file ko, tapos biglang nagkaroon ng issue, pero yung pala, yung delay na yun, may dahilan. So, yun talaga yun. Yun sinasabi nila na hindi lahat ng delay ay wala na. So, parang redirection mo yun. So, mag-pray ka lang talaga. Diba? So, ayun yung aking update. Iba na yung mindset ko ngayon. Kumbaga, yung sa pagbenta ko ng tindahan, talaga siya, pambenta na talaga siya. Year 2022, nung nagkahiwalay kami ni Lakay, yung kilala nyo, na kasama ko sa YouTube, gusto ko na yun ibenta, yung tindahan ko. Kaya lang, ayaw pa ni mama, hindi pa niya ma-let go. Kaya nga 1 taon akong wala dito, hindi na ako nagtinda noon. Kasi nga, 1 taon din ako mahigit na nag-move on, na hindi ko matanggap na 7 years kaming. Tapos nawala lang, natapos yung relasyon namin. Pero ngayon, parang it's time na talaga. Kung baga, binigyan lang ako ng 3 years, kasi year 2022 yun, and 2025 ko siya binenta, para makaipon pa ako, diba? At makaipon din si mama, kasi nung time na siya yung nagtitinda, hindi ako kumukuha nung kita nila, sa kanila yun ng anak ko, sa passbook ng anak ko, and sa akin, nung ako na yung nagtinda, kung baga, nakaipon pa talaga ako. Ang galing talaga ni Lord, no? Yung akala mo, wala na, pinabayaan ka niya, hindi ka niya nakikita. Pero,
yung mga delays na yun, yung mga pain na naranasan ko nung time na yun, ay may mga dahilan talaga. 'Di ba? Patuloy ko lang, wag mo lang talaga siyang sukuan. Ganon. Feel ko yung aking ano. Scene lang, napakwento ko ng very, very light.